Here are the 3 reasons why you should buy an Alpsport racket. Part 1 lang to guys dahil gagawin ko to ng part 2 sa dislikes ko naman about Alpsport. So number 1 nga natin guys ay very obvious, very affordable siya. Ang price lang kasi ng Alpsport guys ay from 500 hanggang siguro mga 2,000 yan. Lately kasi mainit pa rin talaga yung topic sa mga fakes and mga replicas na racket. And super dami nagbebenta niya sa mga online shops. Siyempre, imbis na bumili ka ng mga fake na rackets, makabili ka na agad ng original sa 500 pesos lang. Alam naman natin na hindi lahat kaya agad mag-invest sa mga 10,000 racket, yung mga high-end. Kung gusto mo lang magsimula sa badminton, mag-explore, student ka, at nag-iipon ka pa, perfect na perfect talaga panimula sa'yo yung Alpsport racket. So sa price point na 1 to 2,000, marami naman dyan brands na okay like Fellet, Apex, ganyan. Protec meron din yata. And ayun, depende pa rin talaga yan sa buyer kung ano yung preferred nila. So lahat naman okay, basta kung anong kaya mong bilhin, kung ano yung pasok sa budget mo, wala naman pakilamanan sa badminton community. Syempre may iba talaga na solid fan ng Alpsport, Apex, or may iba pa nga solid fan din ng mga replica, ganun. Basta hindi mo naman ninakaw or hiningi sa iba, ayan, okay na okay yan. So understood naman natin guys na kung high budget ka talaga, hindi talaga para sa Alpsport kasi hindi mo siya ma-appreciate. Iba talaga yung build quality ng mga 18,000 kung compare mo naman sa 1,000 at 500, diba? Medyo malayo yun. Meron akong racket na 18,000. Ayan, bumili ako dati ng 88D Pro, Nano Flare. Bumili ulit ako ng Nano Flare. Neto lang, ipopost ko pa lang. Meron din akong mga J-Nice. Bumili ako noon last time, yung ginagamit ko. Solaration, 8K yun. So, pag tinignan nyo yung bag ko guys, puno talaga yun ng mga rackets. So, ano yung mga dala ko lagi, yun yung mga main rackets ko kasi sinacycle ko sila. So, minsan, pag gusto kong chill game lang, magamit akong Solaration. Pag bakbakan, minsan, Nano Flare. Ayan, pag chill-chill lang, pwede rin yung Alpsport. So ayun nga, kung meron na kayong mga mamahaling racket, pwede nyo rin itry as a backup racket. Syempre okay din yung may backup ka at nagsacycle ka ng racket mo. So sa number 2 naman natin guys, ay yung pagiging ready niya na kapag binili mo siya. So sa presyong 500 hanggang 2,000, syempre gusto mo yung gagamitin mo na lang, diba? Hindi ka na magpapa-restring, hindi ka na bibili ng grip. Okay na okay talaga yun kasi readily available na siya, very convenient. Lalo kung kailangan mo na talaga pang laban sa intrams or sa sports fest. Pero syempre kung gusto mo talagang makuha yung best performance ng racket, syempre papalitan mo pa yung strings, grip. Personally kasi guys, medyo sensitive ako sa strings. Gusto ko yung tamang tension, tamang string para sa akin. Pero kung nagtitipid kayo, kung gusto nyo nang gamitin agad, pwede naman. Gusto man yung stock string ng ibang mga racket from Alpsport. So pangatlo, last, ayun, hands down talaga, napakaangas para sa price yung mga decals at design ng mga Alpsport. Yun nga yung okay na okay dito sa Alpsport guys. Napakarami yung option in regards to design guys. Meron kasi dyan mga aesthetic like BBQ 3.0, YQ. Meron naman din mga maangas like QY, yan, QY 2.0, yung may mga dragon, yung mga SL, yan, Fairy Dragon. So nasa sayo, gusto mong maangas na design, gusto mo ng aesthetic, yung medyo cute, yun, mga TX. So yun, for 1,000 guys, painted talaga siya, hindi siya yung mga sticker lang. So matibay talaga siya. For 1,000 to 1,500 para sa design and racket quality. For me, goods na goods yun. Isa yun sa top 3 reasons why you should buy. So ayun nga, sa mga naghahanap guys, saan makakabili ng mga Alpsport racket, check nyo lang yung yellow basket ko dyan sa baba. Syempre meron din yan sa Smash X by Rancel Alba. Abangan nyo nga guys yung part 2 natin, yung mga dislikes ko naman about Alpsport. Bye bye! Thank you for watching!